Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 18 September 2023. Bilisan na natin ang basa. Nandito na tayo sa 1 Samuel chapter 10. 1 Samuel chapter 10 verse 1. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binuhusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos hinagka niya ito at sinabi, binuhusan kita ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pamumunuan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat na niyang kaaway. Ito ang magiging palatandaan na ikaw nga ang hinirang ni Yahweh upang mamahala sa kanyang bayan. Verse 2, paghihiwalay natin ngayon, may masasalubong kang 2 tao sa tabi ng libingan ni Raquel sa Selsa na sakop ng Benjamin. Sasabihin nila sa iyo na nakita na ang mga asnong hinahanap mo at ikaw naman ngayon ang inaalala at ipinagtatanong ng iyong ama. Verse 3, sa dako paroon may masasalubong kang 3 lalaki sa may malalaking puno sa Tabor. Papunta sila sa Bethel sa altar ng Diyos. Ang isa'y may dalang 3 tupang maliit, ang isa'y 3 malalaking tinapay at ang isa'y sisidlang balat na puno ng alak. Verse 4, babatiin kanila at ibibigay sa iyo ang dalawa sa dala nilang tinapay. Magkakatunog na nahihirapan ako magsalita ng ganitong Verse 5, pagdating mo sa burol ng Diyos sa may kampo ng mga Pilisteo. Pakisabayan nyo rin ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Verse 5, pagdating mo sa burol ng Diyos sa may kampo ng mga Pilisteo, makakasalubong mo naman ang isang pangkat ng mga propeta na pinangungunahan ng mga manunugtog ng alpa, tamborin, plauta at lira. Sila'y galing sa altar sa burol at nagpapayag ng propesiya. Verse 6, sa oras na iyon, lulukuban ka ng Espiritu ni Yahweh. Ikaw ay sasama sa kanila at gagawin mo rin ang ginagawa nila. Magbabago ang iyong pagkatao. Verse 7, kapag naganap na ang mga palatandaang ito, gawin mo ang dapat mong gawin sapagkat sasamahan ka ng Diyos. Verse 8, pagkatapos noon mauuna ka sa akin sa Gilgal at pupuntahan kita roon para ipaghain ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Hintayin mo ako roon ng 7 araw at sasabihin ko sa iyo na ang dapat mong gawin. Parang hindi yata gano'n nakakakita itong salamin ko. Bago pa naman. Okay. Pasalamat tayo sa Panginoon guys at binigyan naman tayo ng bagong salamin sa mata. Kasi di ba ang hirap nga kasi magbasa nito. Tingnan mo naman guys, ang liliit naman talaga ng sulat. So kailangan mo talaga ng salamin lalo na hindi malabo na mata natin ng konti. Okay. Verse 9. Ulitin ko yung verse 8. So 1 Samuel chapter 10 verse 8. Pagkatapos noon, mauuna ka sa akin sa Gilgal at pupuntahan kita roon para ipaghain ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Hihintayin mo ako roon ng 7 araw at sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Verse 9, nang maghiwalay sila ni Samuel, si Saul ay binigyan ng Diyos ng bagong katauhan at ng araw ring iyon naganap ang lahat ng sinabi sa kanya ni Samuel. Verse 10, pagdating nila sa Gibeah, nakasalubungan nila ang isang pangkat ng mga propeta. Lumukob kay Saul ang Espiritu ni Yahweh at siya nagpahayag din tulad sa ginagawa ng mga propeta. Verse 11, nang makita siya ng mga nakakilala sa kanya, itinanong ng mga ito, ano ang nangyari kay Saul na anak ni Kish? Propeta na rin ba si Saul? Verse 12, isang taga roon ang sumagot, bakit naman hindi? Baka siya pa ang kanilang pinuno. At dahil dito nagsimula ang kasabihang, propeta na rin ba si Saul? Verse 13, pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Saul ay nagpunta sa altar sa burol.
Verse 14, pagdating doon si Saul na at ang kasama niyang lingkod ay tinanong ng kanyang tiyo, "Saan ba kayo nagpunta?" Sumagot siya, "Hinanap po namin ang mga asno nang hindi ko makita, nagtuloy kami kay Samuel." Verse 15, sinabi ng kanyang tiyo, "Ano ang sinabi sa iyo ni Samuel?" Verse 16, sumagot si Saul, "Sinabi niyang nakita na raw ang mga asnong hinahanap namin, ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa pagkahirang sa kanya bilang hari ng Israel." Si Saul ay tinanghal bilang hari. 1 Samuel chapter 10 verse 17, ang mga Israelita ay tinawag ni Samuel sa isang banal na pagpupulong sa Mizpah. Verse 18, sinabi niya, "Ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Inilabas ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa mga Ehipsyo at sa mga kahariang nagpapahirap sa inyo." Verse 19, ngunit itinakwil ninyo ako, ang Diyos na humango sa inyo sa kahirapan at nagligtas sa inyo sa maraming kagipitan. Itinakwil ninyo ako nang humingi kayo ng haring mamamahala sa inyo. Kaya nga, lumapit kayo kay Yahweh, sama-sama ang magkakalipi at magkakasambahay. Verse 20, nang matipon ni Samuel ang buong Israel sa harap ng altar ni Yahweh, nagpalabunutan sila at nakuha ang lipi ni Benjamin. Verse 21, pinalapit naman niya ang mga angkan sa lipi ni Benjamin at nabunot ang pamilya ni Matre. Sa kahuli-hulihan, pinalapit niya ang lahat ng anak ni Matre at ang nabunot ay si Saul na anak ni Kish. Ngunit wala roon si Saul. Verse 22, dahil dito itinanong nila kay Yahweh, "Pupunta po kaya siya rito?" Sumagot si Yahweh, "Naroon siya sa supunton ng mga daladalahan at nagtatago." Verse 23, siya'y patakbo nilang pinuntahan at dinala sa mga tao. Nang mapagitna siya sa karamihan, si Saul ang pinakamatangkad. Verse 24, sinabi ni Samuel sa mga tao, "Ito ang pinili ni Yahweh, wala siyang katulad sa buong bayan." Sabay-sabay silang sumigaw, "Mabuhay ang hari." Verse 25, inisa-isa ni Samuel sa mga taong bayan ang mga karapatan at pananagutan ng isang hari. Pagkatapos isinulat niya ang mga ito at inilagay sa harap ng altar ni Yahweh. Pagkatapos pinauwi na niya ang mga Israelita. Verse 26, pati sa Saul ay umuwi na sa Gibea kasama ang ilang matatapang na Israelita, mga lalaking ang puso hinipo ng Diyos. Verse 27, ngunit may ilang tao roon na pakutyang nagtanong, "Paano tayo maililigtas niyan? Nilait nila si Saul at hindi sila nagbigay ng handog sa kanya." Ngunit tumahimik lamang si Saul. 1 Samuel chapter 11, tinalo ni Saul ang mga Amonita. 1 Samuel chapter 11 verse 1, ang Jabes Gilead ay kinubkob ni Nahas na hari ng mga Amonita. Nang mapaligiran niya ang lungsod, nagpadala ang sugo sa kanya ang mga taga roon. Sinabi ng mga sugo, "Kung magkakasundo tayo, pasasakop kami sa inyo." Verse 2, sumagot si Nahas, "Makikipagkasundo ako sa inyo kung ipadudukit ninyo sa akin ang kanang mata ng bawat isa sa inyo. Sa gayon mapapahiya ang buong Israel." Verse 3, sinabi ng mga pinuno ng Jabes, "Bigyan po ninyo kami ng 7 araw para maibalita sa buong Israel ang aming kalagayan. Kung wala pong tutulong sa amin, isusuko na kami sa inyo." Verse 4, umabot sa Gibea ang mga sugo. Nang marinig ang balita, nag-iyakan ng malakas ang buong bayan. Verse 5, si Saul ay papauwi noon mula sa bukid kasama ang kanyang mga baka. Nang makita niyang nag-iiyakan ang mga tao, nagtanong siya, "Ano bang nangyayari? Bakit nag-iiyakan ang mga tao?" At sinabi nila sa kanya ang balita ng mga taga-Jabes. Verse 6, pagkarinig nito, nilokoban siya ng Espiritu ng Diyos at nagsiklab ang kanyang galit. Verse 7, kumuha siya ng 2 baka at pinagpira-piraso ang mga iyon. Pagkatapos ibinigay iyon sa mga sugo at iniutos na ipakita sa buong Israel, lakip ang ganitong bilin. Ganito ang gagawin sa mga baka ng sinumang hindi sasama kay Saul at kay Samuel sa pakikidigma. Ang mga Israelita ay nakadama ng matinding takot kay Yahweh, kaya silang lahat ay nagkaisang sumama sa labanan. Verse 8, tinipon ni Saul sa Bizik ang mga tao, umabot sa 300,000 ang galing sa Israel at 30,000 naman ang galing sa Judah. Verse 9, sinabi nila sa mga sugo, "Ito ang sabihin ninyo,
ang mga taga-Jabes Gilead bukas ng tanghali. Darating ang magliligtas sa inyo. Darating ang magliligtas sa inyo nang marinig ito ng mga taga-Jabes, natuwa sila. 1 Samuel chapter 11 verse 10, at sinabi nila sa mga Amonita, bukas susuko na kami sa inyo at gawin na ninyo sa amin ang gusto ninyo. Verse 11, kinabukasan hinati ni Saul sa 3 pangkat ang kanyang mga mandirigma nang mag-umaga na pinasok nila ang kampo ng mga Amonita at pinagpapatay nila ang mga ito bago tumanghali. Ang mga natirang buhay ay nagkanya-kanya ng pagtakas. Ayan guys, yung mga tumakas, saan na kaya sila ngayon? Sa generation natin, syempre patay na yung mga, ayan, kaya lang ibig ko sabihin yung angka ng mga tumakas ba. Verse 12, pagkatapos nito, itinanong ng mga tao kay Samuel, nasaan ang mga nagsasabing hindi si Saul ang dapat maghari sa amin, dalhin ninyo sila rito at papatayin namin. Verse 13, ngunit sinabi ni Saul, huwag, isa man sa ati walang mamamatay sapagkat sa araw na ito'y iniligtas ni Yahweh ang buong Israel. Verse 14, at sinabi ni Samuel sa mga taong, magpunta tayo sa Gilgal. Ulitin ko guys yung verse 14. 1 Samuel chapter 11 verse 14, at sinabi ni Samuel sa mga tao, magpunta tayo sa Gilgal at doon muli nating ipahayag na hari natin si Saul. Verse 15, lahat ay sama-samang nagpunta sa Gilgal at kinilala si Saul bilang hari. Pagkatapos naghandog sila kay Yahweh ng mga haing pangkapayapaan at nagdiwang silang lahat. Bukas na itong guys, 1 Samuel chapter 12, ang tulumpati ni Samuel. Nasaan na yung ating bukas na ito, September 19. Bye everyone, God bless.